Ang tanging patas lamang sa mundo ay kung gaano ito kahindi patas sa lahat. Ito ang mga salitang pinaniniwalaan ni Meguming ang tanging realidad sa buhay. Sapagkat kahit ang mga mabubuting tao ay nakakaranas pa rin ng mga bagay na di nararapat sa kanila. Kaya sa buong buhay ni Megumi bilang isang Jujutsu sorcerer ay nagdesisyon siyang iligtas sa hindi patas na paraan ang mga mabubuting tao. Ngunit gaya ng paniniwala ni Megumi, siya rin ay naging biktima sa isang hindi patas na realidad ng mundo. At sa videong to ay aalamin natin ang nakakalungkot na buhay ni Megumi Fushiguro. At gaya ng title natin ay ipapaliwanag ko rin kung bakit nga ba posibleng magiging kaaway si Megumi sa bandang huli ng istorya. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. Si Megumi ay pinanganak sa taong 2002, December 22. Siya ang nag-iisang anak ni Toji Fushiguro o Toji Zenin na nakilala bilang The Sorcerer Killer. Ang pangalang Megumi ay nangangahulugang blessing o biyaya. Ang kanyang pamilya noon ay isa sa mga tipikal na masasayang pamilya sapagkat nagbagong buhay na si Toji sa panahong isinilang siya. Ngunit sa paglipas ng ilang mga taon ay namatay naman ang nanay ni Megumi. Kaya mag-isang pinalaki ni Toji ang kanyang anak. Dahil din dito ay bumalik si Toji sa pagiging isang assassin and at some point ay ibinenta ni Toji si Megumi nang di nito alam dito sa head ng Zenin clan. Ang kasunduan sa pagbenta ay babayaran ni Nobito ng milyon-milyon si Toji kapag magkakaroon si Megumi ng isang curse technique o inherited curse technique sa panahon na magiging 5 o 6 na taong gulang na ito. Ginawa ito ni Toji upang sa huli kung mawawala na siya ay may matitirhan si Megumi. Kasabay ng pagbenta ni Toji kay Megumi ay may kasunduan din sila ni Nobito na isang kasunduan masasabing imposibleng mangyari sa hinaharap. Dahil ang kasunduan ay kung sa hinaharap ay mamamatay si Gojo o di kay mawawala ng kakayahang mag-isip ay automatic daw na magiging head ng Zenin clan si Megumi. Shortly after nung mga nasa 6 na taong gulang na si Megumi ay ikinasal naman ulit ang kanyang ama sa ina nitong batang si Tsumiki. Ngunit pagkalipas din ng ilang mga buwan ay inabandono naman sina Megumi at Tsumiki ng kanilang mga magulang dahilan na silang dalawa na lang ang naiwan. Ngunit matapos ang pagkamatay ni Toji sa kamay ni Gojo ay pinaubaya naman ni Toji ang kanyang anak dito sa taong pumatay sa kanya. Dahilan na nung nalaman ni Gojo na ibinenta pala si Megumi sa Zenin clan ay kaagad niyang pinuntahan ang bata at ipinaliwanag niya sa kanya ang sitwasyon na kinatatayuan ito. Gayong wala na ang kanyang ama. At nung ipapaliwanag na sana ni Gojo ang tungkol sa sinapit ni Toji ay dito nagsalita si Megumi na wala na raw siyang pake dahil naiintindihan na niya na wala na ring pake daw sa kanila ang kanilang mga magulang. Kaya sa pag-uusap na to ay umabot ang dalawa sa konklusyon na si Gojo na ang bahala sa financial support na magkakapatid at ipapasakamay na rin ni Megumi kay Gojo ang issue sa pagbenta ni Toji sa kanya sa Zenin clan. At ang kapalit sa lahat ng to ay kailangan lamang ni Meguming maging isang Jujutsu sorcerer na kung saan ay pumayag naman si Megumi as long as magiging masaya rin daw si Tsumiki. Matapos niyan ay si Gojo na ang parang nagsilbi nilang guardian and at some point ay natulungan ng Divine Dog ni Megumi ang isang bata na nagangalang Hana Kurusu na may palayo sa isang curse spirit na nagnananinayan sa kanya at sa iba pang mga inabandonang bata. Pagkalipas ng ilang mga taon during sa middle school o high school days ni Megumi ay nakasanayan na ni Meguming gulpihin ang mga bully sa kanilang paaralan. Ginagawa ito ni Megumi dahil ang pinakaayaw niya ay ang mga umaapak sa dignidad ng kapwa. Sa mga taong to ay kinamumuhian ni Megumi ang pagiging mapagmataas ng mga masasamang tao at kinamumuhian niya rin ang pagiging mawain ng mga mabubuting tao. Ngunit ang ugaling ito ay ang bagay na ikinakainis naman ng kanyang stepsister na si Tsumiki dahil ayaw niyang mapapaaway palagi si Megumi. Sa parte naman ni Megumi ay nakikita niya si Tsumiki bilang ang isa rong perpektong halimbawa ng isang mabuting tao na kinamumuhian niya. Dahil ang buong akala noon ni Megumi ay nagbabait-baitan lamang si Tsumiki. Subalit huli na nung na-realize niya na naging immature lang pala siya noon na inaakala niyang isang ipokrita si Tsumiki. Dahil nung nasa 3rd year high school na siya ay bigla namang nasumpa si Tsumiki sa hindi may paliwanag na paraan dahilan na nalagay si Tsumiki sa state of coma. Ang pangyayaring to ay lubos na ikinalungkot ni Megumi na nagsisisi siya sa paraan ng kanyang pagtatrato noon kay Tsumiki. Kaya kahit na sa kanyang isipan noon ay ayaw niya sana maging isang Jujutsu sorcerer dahil wala naman daw siyang ililigtas na tao ay sa kalaunan ay nagdesisyon siya na sundin ang kasunduan nila ni Gojo noon at mag-enroll sa Jujutsu Tech. At si Tsumiki ang nagsilbing kanyang inspirasyon sa pagiging isang Jujutsu sorcerer. Nang bakay balang araw ay mahanap niya ang solusyon na magpapawala sa sumpang inilagay kay Tsumiki. At on June 2018 ay nabigyan si Megumi ng misyon na i-retrieve ang isa sa mga daliri ni Sukuna sa isang paaralan kung saan nag-aaral noon si Yuji. Dito nagsimulang mag-iba ang ikot ng kanilang mundo dahil na-incarnate sa katawan ni Yuji ang binansagang pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan. Matapos ang confrontation ni Megumi at Sukuna ay dito naman dumating si Gojo upang iresolba ang napakalaking problema. Sa gabing ito ay kahit na naayon sa regulasyon ng Jujutsu Tech, napatayin si Yuji na naging vessel na ni Sukuna ay mas pinili
pinili ni Megumi pakiusapan si Gojo na iligtas si Yuji sa kamay ng mga higher-ups dahil nakikita niya si Yuji bilang isang mabuting tao. Bagay na inaprubahan naman ni Gojo. Weeks past ay naging makaklase na sina Yuji, Megumi at Nobara. Ang kanilang samahan ay mas naging matatag pa sa paglipas lamang ng ilang mga buwan. At during sa kanilang mission sa Yasuhachi Bridge ay dito nalaman ni Megumi na nasumpa pala si Tsumiki dahil nakapunta ito noon sa Yasuhachi Bridge. Bagay na bumigla sa kanya na at some point ay di siya makapag-isip ng maayos. Kaya nagdesisyon siyang puntahan ang lugar ng mag-isa. Pero di siya pinabayaan ni na Yuji at Nobara dito. During sa kanya paglaban sa isang finger bearer ay dito nakapag-cast ng isang incomplete domain expansion si Megumi at tinalo ang Curse Spirit. Bagay na ikinatuwa naman ni Sukuna sapagkat matapos ang kanilang pangalawang confrontation noon ay nagkaroon na ng interes si Sukuna sa kanya. At on October 31st, 2018 ay dito naman naganap ang pangyayaring bumago sa lahat. Dito naisil si Gojo at nagkaharap din si Megumi at Toji na muntik nang ikinamatay ni Megumi. Buti na lang ay natauhan si Toji matapos nitong malaman na ang pangalan ng kanyang kaharap ay si Megumi Fushiguro pala na ang kanyang sariling anak. Sa gabing ito ay naisamon din ni Megumi si Mahoraga na tinalo ni Sukuna. At bago nagtapos ang gabi ay dito na rin inactivate ni Kenjaku ang Culling Game at pinagising ang kanyang mga sinumpa na ginawa niyang player ng Culling Games. Dito ay binunyag na si Kenjaku pala ang nagsumpa kay Tsumiki dahil na pati si Tsumiki ay naging player at kinakailangang mag-participate sa Culling Game within sa 19 days na palugit ayon sa rules nito. Dahil kung hindi ay mamamatay siya. Kaya nung nakita na sina Yuji at Megumi ay humingi naman ng pabor si Megumi na tulungan siyang i-rescue si Tsumiki na nadawit sa palarong Culling Game. Kaya nagsimula na silang gumawa ng plano kasama sina Yuta. Humingi rin sila ng impormasyon kay Master Tengen at nakumbinsi rin nila sina Kirara at Hakari na tulungan sila sa kanilang misyong pag-rescue kay Tsumiki at sa pagpigil sa palarong Culling Game. Sa mga araw na to ay idinilara na rin ng Zenin clan na si Megumi na ang bagong head ng kanilang angkan. Nangyari yan matapos ang pagkamatay ni Naobito Zenin at dahil may kasunduan sila ni Toji noon na may kinalaman kay Gojo ay dito nag-take effect ang kanilang kasunduan dahil ngayon ay naisil na si Gojo na nagiging parang patay na rin ang status nito. Pagkalipas ng ilang araw at some point binisita naman ni Megumi si Tsumiki na nagising na upang kamustahin ito. Ibinahagi naman ni Megumi kay Tsumiki ang kanilang plano sa pag-rescue sa kanya sa pamamagitan ng pagdagdag ng isang rule na maghihintulot sa isang player na maka-withdraw sa laro. Ngunit upang magawa ito ay kinakailangan nilang mag-ipon ng 100 points. Matapos niyan ay nag-participate na sila sa Culling Game. Ang pag-participate na Megumi ay nagresulta sa kanya na pumatay ng tao. Na nung una ay kinestyon niya ang kanyang sarili sa kanyang pagpatay sa sorcerer. Ngunit naging buo pa rin ang kanyang loob na magpatuloy sapagkat ang gusto niya lang ay ang makakuha ng puntos upang makapag-withdraw na si Tsumiki sa Culling Game. Kahit na kinakailangan pa niyang pumatay ng tao upang magawa ito. Sa mga oras na yan ay natalo din ni Megumi ang isang sorcerer na nagangalang Reggie. Na bago ito namatay ay ibinigay niya ang kanyang lahat ng puntos kay Megumi kasabay rin ang pagsumpa kay Megumi na sabing dapat ay hihintulutan daw ni Megumi na paglaruan siya ng tadhana at mamatay na parang tanga. Matapos binawian ng buhay si Reggie ay dumiretso na si Megumi sa paghabol sa isa pang sorcerer na nung aatakihin na sana niya ito ay biglang pumasok sa isipan ni Megumi ang boses ni Tsumiki kaya hindi na niya tinuloy ang pagpatay sa babae. Nawala naman ng malay si Megumi at dali-daling rinescue ni Hana Kurusu at si Hana Kurusu ay ang vessel na angel na ang batang babae noon na aksidente na rescue ng Divine Dog ni Megumi. Sa kanyang pagkuha sa wala ng malay na si Megumi ay dito naman nakita niya na Yuji at Takaba si Angel dahilan na nagkasundo ang apat at nag-form ng alyansa. Sa mga araw din na to ay nakapagpundar na ng higit pa sa 300 puntos ang mga Jujutsu Tech Sorcerers na kanilang gagamitin sa pagdagdag ng panibagong rule upang ma-rescue si Tsumiki. At eventually ay nagkita na rin sina Megumi at si Maki. At dito nila kinausap si Maki na ihatid si Tsumiki dito sa kanila. During this time ay nakadagdag na sila ng isang rule na pwede na mag-withdraw ang isang Culling Game player sa pamamagitan ng pag-spend ng 100 points nito at maghanap ng isang substitute na lalahok sa Culling Game. Kaya on exactly 3 PM of November 16 ay dito na nila pinapasok si Tsumiki at ang magsisilbing kanyang substitute upang makapag-withdraw siya sa Culling Game ay si Ijichi. Matapos ang pagpasok ni Tsumiki ay di na nag-aksaya pa ng panahon si Megumi at ibinigay nila ang 100 points na siyang gagastusin nito upang makapag-withdraw na sa Culling Game. Ngunit sa halip na dapat ay gagastusin ni Tsumiki ang 100 puntos upang makapag-withdraw sa Culling Game ay ang ginawa niya ay sinayang niya lang ang 100 points sa pamamagitan ng pagdagdag ng isang bagong rule na maghihintulot sa paglabas-pasok ng mga Culling Game players sa bawat colony. Ang ginawang niya ni Tsumiki ay bumigla kina Megumi. Kaya kinutuban na sila at ang hindi makapaniwalang si Megumi ay tinanong na si Tsumiki kung sino ba talaga ito. Sumagot ito habang tumatawa na sabing siya raw ang kapatid ni Megumi. Dito na pagtanto ni Megumi na nagpapanggap lang pala sa kanya noon ang babaeng nasa loob ng katawan ni Tsumiki. Sapagkat si Tsumiki ay ginawa na pala ni Kenjakong vessel ng isang ancient sorcerer na si Yuruzu. Ang
pangyayaring to ay nagpaguho sa mundo ni Megumi, lalo na't nalaman niya mula kay Angel na ang lahat ng mga ginawang vessel ng Ancient Sorcerers ay imposible nang maibalik pa sa dati nitong pagkatao. Ang pagbunyag ni Yurusu sa kanyang sarili kasabay ang pagalis nito ay nadagdagan pa ng isa pang bagay na di nila inaasahan, at yan ay biglang pag-take over ni Sukuna sa katawan ni Yuji, na kung saan ay dito nagtagumpay si Sukuna ng makalipat sa katawan ni Megumi. Ngunit kahit nakalipat na si Sukuna sa katawan ni Megumi ay nagawa pa rin ni Meguming lumaban sa loob. Subalit ang lahat ng yan at ang effort ni na Angel, Yuji at Maki ay sumablay rin. Matapos makaalis ni Sukuna kasama si Raume ay kagad silang nagsagawa ng ritual na mas magpapalubog pa sa soul ni Megumi at mas magpapalapit pa nito sa kasamaan. Matapos ang ritual ay kaagad namang pinuntahan ni Sukuna si Yuruzu at pinatay ito. Nang sa ganon ay wala na talagang pag-asa pa si Meguming iligtas si Tsumiki. At mas lalo pang masisisi ni Megumi ang kanyang sarili dahil napatay niya ang kanyang kapatid. Dahil dyan ay dito mas lumubog ng gusto ang soul ni Megumi. Pagkalipas ng mahigit isang buwan ay dito naman nagkaharap si Sukuna at Gojo, at muli gamit ang katawan ni Megumi ay napatay niya naman si Gojo, ang kanya natitirang may tuturing na pamilya. Dahil dito ngayon sa kasalukuyan ay nung sinubukan sana ni Yujing iligtas si Megumi ay dito na nawalan ng gana si Meguming mabuhay pa, na matapos ang lahat ng nangyari sa kanya ay sinabihan niya si Yuji na ayaw na niya, na tama na. At yan ang nakakalungkot na kwento ng buhay ni Megumi Fushiguro. Ngayon ang tanong ay may posibilidad nga ba na magiging kaaway si Megumi sa pamamagitan ng pag-a-activate niya ng merging? Para sa akin ay di naman gaano kalaki ang possibility na magiging kaaway siya, knowing na ang isa sa mga prinsipyo ni Megumi ay ang iligtas ang mga mabubuting tao. Kaya para sa akin ay di ko nakikita makabuluhan ang pag-commit ni Megumi ng mass murder sa pamamagitan ng pag-activate ng merging. However, masabi ko rin na kung sakali mang magiging kaaway siya ay may nakikita akong dalawang rason na gagawin niya ito. Una ay ang theory ni Joe Theories JJK mula sa Twitter, na sabi niya dito na dahil daw sa ritual na ginawa noon ni Sukuna na isang bath ritual, na sinabi doon na ang rason daw sa paggawa nito ay para mapalapit daw ang soul sa kasamaan, ay maaaring ang soul ni Megumi ay magiging corrupted na, knowing na napakagrabe pa naman ang kanyang sinapit, na ang kanyang gusto lang naman sana ay ang iligtas si Tsumiki. Also, maaaring dahil sa naipangalan na kay Megumi ang pag-activate sa merging, pagpalagay na natin na marirescue nila si Megumi ay possible pa rin mga kaibigan na i-activate ng corrupted soul ni Megumi ang merging. At ang statement na to ni Megumi mga kaibigan kay Yuji ay para magiging irony na kumbaga, which is ang statement na sino ba raw makakapagsabi na ang iniligtas mong tao noon ay di papatay ng tao sa hinaharap. Ang pangalawang rason naman na maaaring magiging posibilidad na i-activate ni Megumi ang merging ay kung ang merging ay somewhat magbibigay ng abilidad na pwede palang buhayin si Tsumiki. So kung may ganyan na kakayahan ang merging ay I'd say sa pagiging capable pa lang ni Megumi na gumawa ng selfish decisions ay nakikita kung gagawin niya talaga ito. Also noon pa ay wala talagang paki si Megumi kung tama ba o mali ang kanyang mga desisyon dahil nagbabase lamang siya sa kanyang konsensya. At evident yan dito sa ginawa ni Megumi sa Culling Game, na willing talaga siyang pumatay, makuha lamang ang kinakailangang puntos upang mailigtas si Tsumiki. So yan mga kaibigan ang mga nakikita kong rason na maaaring magiging kaaway si Megumi in the future. Kayo, ano sa tingin nyo mga kaibigan ang posibleng mangyayari sa future ni Megumi? Well, let me know your thoughts dyan sa comment section dahil dito muna natin tatapusin ang video. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video mga kaibigan, ay can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.